ulit sa makaisa pa. Okay, sa hapon po ito mga kapatid, isa lang po malaking pribilehiyo na makapag-share po ng salita ng Diyos sa hapon po ito sa ating second service. Nire-request ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin para sa ating salita ng Panginoon natin pag-aaral po sa hapon po ito mga kapatid. Hallelujah! Panginoong Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat po sa hapon po ito, sa biyaya mo na pinagkaloob mo Diyos sa bawat isa sa amin. At Lord, sa hapon po ito Panginoon, as we study your word Lord God, ikaw po Diyos ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Sa dakong ito Diyos, salamat Panginoon na hindi maging walang kabuluhan, Panginoon, ang pagpunta namin sa dakong ito, O Diyos. Dahil Ikaw ang kumatagpo sa amin, Panginoon, sa dakong ito. At Lord, sa hapon pong ito, O Diyos, sa iyong mga salita, paintindi mo, Panginoon, sa bawat sa amin ng mga mensahe mo, O Diyos. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento mo, O God, na magdala ng mga salita mo, Panginoon, sa hapon pong ito. Thank you so much, Lord, sa anointing. Salamat, Lord God, sa presensya mo, O Diyos, sa hapon pong ito. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, hindi ko po napasa kay Pastor Chris yung tema ko po sa hapon po ito. Pero ang ating pag-aaralan po mga kapatid ay sa aklat ng unang Samuel, kabanatang 7, talatang 4 hanggang 11. Yan po yung pag-aaralan po natin sa hapon po ito. Okay, hallelujah. Pwedeng Tagalogin, pwede rin po English. Actually po, yung mga points ko po is naka-English po siya. So basahin po natin mga kapatid. 1 Samuel chapter 17. Apo. Chapter 17 verse 4 hanggang 11. Okay, basahin po natin mga kapatid. Mababasa po ba? Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Mas maganda po kasi magbabasa tayo na sabay-sabay dahil nagigising din yung natin ba? Mga natutulog na diwa ika nga ni sister. Hallelujah. Okay po, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo kasi alam ko ang dami po natin Amen. Okay, verse 4. 1 Samuel chapter 17, verse 4. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan ay Goliath at siya'y mula sa lungsod ng Gat. Verse 5. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Grabing tangkad ng taong ito. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet. Gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 o 57 kilo. Grabe bigat niyan mga kapatid. Lagpas isang kaban. Yan yung baluti niya. Sunod. Sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman ay natulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako ay isang Filisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kami lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot.
Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa hapon po ito mga kapatid, ang ating pag-uusapan, ating pag-aralan ngayon ay Facing the Giants. Ito po ay isang hamon na harapin ang iyong higante. Hallelujah. Si Goliath po ay nakita na po natin kanina, nabasa natin na 3 metro yung tangkad niya. So just imagine 3 metro. So ang nakalagay din doon sa ibang mga sa akin is 9 feet. 9 feet siya mahigit. So ang tangkad nun. Kung maglaro sa NBA yan, kawawa lahat ng team. Sigurado siya lagi mananalo. Team niya lagi magcha-champion. Hallelujah. At itong si Goliath na ito, dahil sa laki niya, ang laki na nga niya, buong buo pa yung baluti niya. Balot na balot yung katawan niya, di ba? Di naman sa halatang natatakot din yun, no? Kasi balot na balot. Sa laking tao niya na yun, takot na takot siya. Di ba? Biruin mo, baluti niya. Yung binti niya, may tanso, helmet, tanso. Yung, biruin mo, yung ulo lang ng kanyang, nang tawag niya, yung uhas sa Bisaya. 20 libra, so kulang-kulang 10 kilos din po yun pag i-convert natin sa kilo. Di ba? Grabe yung ano pa lang, yung uluhan pa lang ng sibat niya. Ang bigat na nun. So, napakatindi. At si Goliath ay isang lumabas siya dahil maglalaban yung Israel eh. Itong tagpo na ito ay maglalaban ng Israel sa Filisteo. So ang ginawa ni Goliath, dahil isip-isip ni Goliath, lamang na talaga siya eh. Kaya lumabas siya, hinahamon niya lahat ng mga Israelita. Pinapahiya niya lahat ng mga Israelita. Kinukutsa niya yung mga Israelita, mga sundalong Israelita sa lugar na yun. At yun nga, dahil ang laki niya, balot na balot pa, kumpleto yung mga sandata niya. Diba, biruin mo yun, may tabak, may sibat, may ano pang, basta 3 uri yun na mga, pandigma, may kalasag pa siya. Tapos lumabas siya doon sa hinahamon niya mga Israelita. At kung makita ng mga Israelita si Goliath, sa mga hamon ni Goliath is, anong nangyari sa mga Israelita? Natakot sila. Di po ba? Nakita natin ang pagkatakot. Mga kapatid, pag-aralan po natin ang pangalang Goliath po sa Hebreyong salita. O sa Hebreyong salita, ang Goliath po ay Goliath. Sa Hebreyong salita. Ang root word naman nito ay Gala. Na ang ibig sabihin po is stripped naked. Yun yung meaning ng pangalang Goliath. So, ang meaning pala ng pangalang Goliath ay shame and nakedness go together. So, ang kahihiyan at yung kahubaran nagsasama sa isang pangalang Goliath. Yun yung meaning ng pangalan niya. At ang ginawa ng Goliath na ito is pinapahiya niya ang mga Israelita. Dahil nakita niya na kasi yung bintahe niya, 9 feet. Walang tutumba sa kanya sa mga Israelita. At ang hinahamon niya, labanan nyo na lang ako. Mampili kayo ng isa nyong sundalo sa inyo. Itapat nyo sa akin. At kung matalo nyo ako, alipinin nyo kami mga Filisteo. Pero pag natalo ko naman ang inyong itatapat sa akin, kayo naman ang magiging alipin namin. Yun yung hamon ni Goliath. Napakatindi, di po ba? Ang lupit ng yabang ni Goliath. Sabi nga po doon sa, kung ituloy natin yung basa ng chapter 17 sa 24, sabi nga doon, nang makita si Goliath ng mga Israelita, ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. So, ang ibig sabihin ng pangalang Goliath ay kahihiyan at kahubaran. Nahubad yung tapang ng mga Israelita nung makita nila si Goliath.
Minamak nila ang mga Israelita, kinukutsa niya ang mga Israelita, pati ang Diyos ng mga Israelita kinukutsa ni Goliath. Ganun yung pangalang Goliath meaning. So, yun nga po, dahil sa totoo lang, wala po talaga sila ipantatapat kay Goliath yung mga Israelita, di po ba? Alam ko, nabasa na natin to. Alam ko, naikwento na rin to. At maraming mga sa Sunday school, tinuturo na rin to sa mga kabataan eh. Tapos marami nating panahon na beses na nakinggan ang kwento ni Goliath. At sa hapon po ito, alam ko na marami tayong kinakaharap na Goliath sa ating buhay. Amen? So, sa tema po natin ngayon is Facing the Giants. Ang hamon na harapin ang iyong higante. So, maraming higante sa buhay po natin mga kapatid. Ating alamin kung anong klaseng mga higante yan mga kapatid. Sino po ba? Ano po ba ang Goliath sa buhay natin mga kapatid? Ang higante na nagdudulot sa atin ng takot, stress, kahihiyan. Di po ba? Meron po ang ganun, di po ba mga kapatid? Kawalan. Yun po ba yung higante sa buhay natin? Yung luma ba natin pagkatao? Bisyo ba? Na laging nagmumulto. Minsan inaalok tayo ng bumalik sa bisyo, pero hindi po yan ang nais ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Amen? Ang Goliath na ito mga kapatid sa buhay natin, pag hindi natin sa lalabanan, pag hindi natin sa harapin, ay ito'y magdudulot sa atin ng mental stress, magdudulot sa atin ng kahihiyan, at magdudulot na maaring manlamig tayo sa paglilingkod sa Panginoon at mawawala tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pag ito'y hayaan natin, gaya ng ginawa ni Goliath sa mga Israelita, ilang beses hinahamon, sinisigaw-sigawan, minamak, kinukutsa niya yung mga Israelita. At yun nga, dahil sa laki ng boses ni Goliath, gawin mo 9 feet, mahigit. Kumpleto pa ng balote. Dahil sa laki ng boses ni Goliath, natakot ang mga Israelita at pinapapili sila ng sinong pwede niyang itapat. Ang mga kapatid ni David, sila Eliab, may tatlong kuya si David sa time na ito na sundalo kasama ni King Saul. At kung babasahin po natin yung buong na to, sabi nila na takot na takot sila doon kay Goliath. Pero ang lang naman doon is, pag natalo nila si Goliath, maaari nilang alipinin ang mga Filisteo. Pero pag sila naman ang matalo, yun yung question ngayon sa kanila. Dahil wala silang may pantapat kay Goliath. So sa buhay po natin mga kapatid, anumang Goliath pinakaharap natin, alam ko, lalo pa sa buhay ko, marami akong kinakaharap din na Goliath sa buhay. Pero hindi po ako natatakot dahil alam ko po kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ko. May mga bagay man siguro na kukutsain nila ako, imamak nila yung Diyos na pinaglilingkuran ko, pero alam ko kung sinong Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. So sa hapon pong ito mga kapatid, pupunta tayo sa ating life application kung paano natin harapin ang mga higante sa ating buhay. Amen? Are we ready? Ready na ba tayo alamin, tuklasin kung paano natin kalabanin
ang higante, ang gulayat sa ating mga buhay. So ito man po ay luma natin pagkatao na nagmumulto sa atin na lagi tayong pinapaalala doon sa mga nakaraan natin. Ganun na po kasi talaga ang kaaway. Lagi kang i-remind sa luma mong pagkatao, pero wala na yun, pinatawadan tayo ng Diyos doon. Amen? Kaya, sa life application natin, how to face the giant of shame. Paano natin harapin ang higante na nagdudulot sa atin ng takot at kahihiyan. Unang-una, know who you are in Christ. Alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Amen? Sa mga gulayat ng buhay natin, na nagdudulot sa atin ng takot, kahihiyan, at kung ano-ano pa man para lang mawala tayo sa focus, mawala tayo sa paglilingkod ng Diyos, laging ilagay sa ating isipan mga kapatid, kung sino tayo. Alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. If you want to face and kill the giant of shame, you must know who you are in Christ. In Colossians 2:13, sa Colosas 2:13, nagsabi doon, when you were dead in your sins and in your uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Ito po yung, kasi yung gulayat sa buhay natin, lagi tayong gusto niyang walain tayo sa paglilingkod, sa focus natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat din na isiksik sa ating mga isip at puso kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ito yung pamamaraan kung paano natin i-counter-attack o paano natin patayin ang gawa ng kaaway sa buhay po natin, mga kapatid. In Colossians 2:13, sabi dyan, He forgave us all our sins. Pinatawad na ni Kristo ang ating mga kasalanan. He forgave us all our sins. All means all. Hindi nakalagay dyan na He forgave some. He forgave us many of our sins. Hindi nakalagay, di po ba? Hindi din nakalagay na few of your sins. Ang nakalagay dyan is He forgave us all our sins. Pinatawad na ni Kristo yung lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Yun po yung pinatawad ng Diyos sa atin. Sabihin natin, magtatanong tayo, teka pastor, paano naman yung future? Di pa nga natin nagawa, pinatawad na tayo ng Diyos? Ganun po ba yung ibig sabihin? Kung titignan po natin mga kapatid, kung pag-aralan natin yan sa Griegong salita, yes po, pinatawad ng Diyos ang ating past, present, and future. Just imagine mga kapatid, namatay si Jesus Christ 2,000 years plus ago. And we are also the future. Future na po tayo, di po ba? Oo nga, kasama tayo sa future, pero nasa present and future na tayo. Kasi dumaan na yung pagkamatay ni Jesus. Pinatawad na tayo ni Jesus. So, ibig sabihin, pinatawad na ni Jesus yung past, present, and future. So, sa Bible School po mga kapatid, ang na-born again sa atin, alam po ba natin kung anong na-born again sa atin? Ang tao po is a triune being. Ang Diyos is God is a triune God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang tao naman po ay triune being. Ang tao ay mayroong espiritu, yung tunay niya na pagkatao, espiritu. Di po ba? Nung nilikha ng Diyos ang tao, di ba, nung hinulma niya sa putik, di ba, may buhay na ba siya? Wala pa.
Nagkaroon ng buhay yung hinulma ng Diyos na tao nung hiningahan niya sa nostrils, sa butas ng kanyang ilong. Yun yung tinatawag na nishama. Nishama. Yun yung spirit natin. Yun yung buhay natin na nanggagaling sa Diyos. Yun yung spirit natin. Yun yung tunay na tayo. So, nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, di ba, nung nagkasala ang tao, anong namatay sa kanya? Espiritu. Nawalay sa Diyos. Amen. Nung naborn again tayo, ang naborn again sa atin, anong naborn again? Spirit. Amen. Kaya, lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, pinatawad na ng Diyos ang ating spirito. Kasi ang spirit natin, nung natinanggap natin si Jesus, kaya kasilyado na tayo eh. Amen? We were sealed. Sinabi ng mga salita ng Diyos, silyado na tayo. Nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, silyado na tayo. Kaya nga may Holy Spirit tayo na nanahan sa buhay natin. Yun yung silyo sa atin, ng Holy Spirit. Amen? Naintindihan po ba? Kaya, yung spirit natin is perfect na. Kailangan, ngayon, ang tao po is may tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, at katawan. So, hiwalay po na pag-aaralin mga kapatid. Yun po din po yung gusto ko na mapag-aralan natin para maintindihan natin lalo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So, ang tao ay may tatlong bahagi. Spirit, soul, and body. So, ang spirit natin is perfect na. Di na nagkakasala yung espiritu natin. Silyado na yan. Di yan pwede kantiin ng kaaway. Hindi yan pwedeng kantiin ng jablo o ng sino man. Walang na makaka-agaw niyan. Dahil perfect yung spirit natin. Ang maari lang na kantiin ng kaaway is yung soul part natin at yung body part natin. Yung isip, yun yung soul natin eh. Yung soul natin is our mind, soul, yung emotion natin, at yung will. Yung mga desisyon natin sa buhay natin, yun yung kayang guluhin ng kaaway. So, that is why, sabi ng Romans 12, na kailangan ma-renew yung pag-iisip natin. Kailangan ma-renew. Kasi, yung soul part natin is not perfect yet. Ito po yung binabago ng Diyos araw-araw. Ito po yung binabago, pinoproseso, minumold ng Diyos araw-araw. Kaya, kailangan pong ma-renew yung mind natin through the Word of God. So kaya, napakapalad natin dito sa GCFI dahil ito lang po yung church na gabi-gabi mayroong online devotion. Hindi ka makakita sa ibang church na gabi-gabi talaga. As in, mayroon silang devotion. So, yun nga, dahil nga, pag may salita ka ng Diyos, nare-renew yung pag-iisip natin, yung dating, yung ginagawa ng kaaway, di ba? Gaya ng ginagawa ni Goliath sa atin na pinapahiya tayo. Di ba? Gusto niyang malugmok tayo sa buhay. Gusto niyang ma-stress. Yun yung gusto ni Goliath, eh, tatakutin ka. Gusto ni Goliath na malugmok ka sa yung buhay na mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Pero dahil meron tayong online, hindi lang doon dapat online, but yung mga personal natin na devotion, personal natin na sasaliksik, pag-study ng mga salita ng Diyos, doon tayo lalong lumalago. Doon nare-renew yung isip natin. Kasi ang battle po mga kapatid ay nandirito lamang. Nasa isip natin. Kagaya ng sinasabi ni Pastor Larry, kung ano yung ini-input natin, yun din yung magiging output. So, kung nag-input ka sa isip mo ng masama, ano magiging output? May tubo ba yan? Amen, totoo yan, di ako nagbibiro. Diba? Kung ang input mo is masama, imposible naman kung may magandang maidudulot yung iniisip natin masama. Magbubunga ng mabuti yung masama. Diba? Sabi ko na po, may tubo pa
may tubo yan. Kung mag-i-input tayo ng masasamang bagay sa ating kaisipan. Pero pag puno tayo ng salita ng Diyos, kahit ano pang sasabihin ng galayat sa ating buhay, kahit pa gusto kanyang apak-apakan, gusto niyang tajak-tajakan yung buhay natin, kung alam mo ang salita ng Diyos, walang magagawa ang kaaway. Amen? So yun po yun ang gusto natin at malaman natin na tayo ay pinatawad na ni Kristo. Lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Pero hindi po yan nangangahulugan mga kapatid na magsilakihan yung mga ulo natin. Pinatawad na pala ako. Magpakasasa na ako sa buhay kong ito dahil ligtas na pala, perfect na yung spirit ko eh. Hindi po yun mga kapatid. Hindi po ganun mag-isip ang tunay na Kristiyano. Amen? Hindi po ganun mag-isip ang taong tunay na binago. Hindi po ganun mag-isip ang isang Kristiyano na naka-encounter ng Kristo sa buhay. Amen? Dahil sabi nga ng 2 Corinthians 10:17, kung hindi ako nagkakamali na, nung tinanggap natin si Kristo ay tayo bagong nilalang na. Yung luma natin pagkatao ay wala na. Amen? Tayo ay bago na. So yun po yung buhay natin nung tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen? In 1 John 2 verse 12, nagsabi dyan, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Kaninong account? Kay Jesus. Pinatawad niya ng Diyos ang ating mga kasalanan nang dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun po dapat yung kailangan nating malaman kung sino tayo kay Kristo, kung ano tayo kay Kristo. Amen? Kasi pag di natin alam kung anong ginawa ni Kristo, baka ando doon pa tayo sa point na maningkamot ta para maluwas, kikilos tayo para maligtas. Wala na po tayo doon mga kapatid dahil si Kristo ang gumawa para sa atin. Niligtas niya tayo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo on our behalf. Diba? Pinatawad na, sabi ng 1 John 2 verse 12, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya anumang udyok ng kaaway sa buhay natin, always remember mga kapatid, pinatawad na tayo ng Diyos. Sa harap ng Diyos, pag tinitingnan niya tayo, ang gawa ni Kristo ang nakikita sa atin. Amen? Yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung nakikita ng Diyos Ama sa atin. Kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat yun yung malaman natin para maharap natin paano natin i-counter-attack ang kaaway, ang udyok ng kaaway sa ating mga buhay. We must know who we are in Christ. Kailangan nating malaman kung sino tayo kay Kristo. Amen? Hallelujah. Pangalawa, know what you can do through Christ. Alamin natin kung anong kaya nating gawin sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah. Basahin po natin. Ituloy natin yung 1 Samuel chapter 17, verse 41 hanggang 51. Ito po yung ginawa na ni David at paano niya kinalaban si Goliath. Ganito po yun mga kapatid. Basahin natin ulit. 1 Samuel chapter 17 verse 41 hanggang 51. Okay. Pwede Tagalog na kapatid. Okay.
Okay, chapter 17, verse 41 hanggang 51. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nasa hulihan yung tagadala ng panangga. 42. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. Biruin mo kung anong ginawa ni Goliath. At pakot siyang tinanong, ano akala mo sa akin? Aso ba? Aso ba ang lalabanan mo? At may dala ka pang patpat? Patpat lang mga kapatid. Siguro lipak lang yan sa Bisaya pa. Basig lipak lang yan o kaya sangas bayabas. Oh, malamang gano'n na gano'n talaga yan. Sa probinsya, gano'n yan eh. At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Biruin mo, ang lakas ng loob ni Goliath. Kinurse niya pa si David. Di ba? Kinurse niya si David, ang lakas ng loob nung Goliath na ito. Ganun po kasi ang kaaway eh. Ipapamukha niya sa'yo na malakas siya, makapangyarihan siya. Pero kung di mo alam kung sino ka kay Kristo, malamang muok lang tayo. Sa Bisaya pa, muok ka na lang. Yuyuko ka na lang basta na di mo man lang binigyan ng tunay na laban. Amen. Verse 43. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. 45. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Tatlong biroy mo. Ang laking mama, 9 feet, mahigit, punong-puno ng baluti, at kinutsa niya yung kalaban niya na pugi na bata pa, maliit, patpat ang dala, may slingshot, may tirador, ang gamit ni David. Samantalang si Goliath may dalang tabak, may dalang sibat. Ang sibat na ang ulo ng sibat niya ay nagtitimbang na kulang-kulang 10 kilo dahil 20 libra yan. At may pantusok pa. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Verse 46. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Paano nangyayari yun? Na ang dala ni David ay patpat at tirador. Paano niya pupugutan ang ulo si David? Hallelujah. At ipakain ka sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Sunod. At makikita ng lahat ng narito na makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanan ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Hallelujah. Nagpatuloy ang paglapit ni Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato ron. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Just imagine mga kapatid, slingshot yun. Tirador yun. Yung tirador natin is may sanga. Dito sa atin. Pero sa kanila, slingshot yung ginaganon. Just imagine, nung matamaan yung 9 feet na tao, na higante, nung matamaan sa noo, bumaon yung bato sa pamamagitan ng slingshot. Hallelujah. Verse 50. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David.
tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Yun pala, ang dala-dala na tabak ni Goliath ay yun pala yung puputol sa liig ni Goliath. Hallelujah. Pag tayo ay na kay Kristo, pag kakampi natin ang Diyos sa buhay natin, ano mang mga sinasabi ng kaaway, ano mang balak niyang di maganda sa ating mga buhay, sabihin ko sa iyo mga kapatid, kahit i-curse ka ng kaaway, yung mga curse na binabato nila sa atin, tatalbog yan pabalik sa kanila. Dahil tayo mga Kristyano, sinabi ko na nga po kanina is, tayo po'y silyado. We are sealed. We are sealed with the Holy Spirit. Hindi na tayo pwedeng kantiin ng kaaway. Yung spirit natin hindi pwedeng kantiin. Pwede niyang kantiin yung isip natin kung bigyan natin sa ng pagkakataon. Kaya nga sinabi ng Biblia, don't give a foothold. Ang yawa, ang kaaway, ang diablo. Huwag nating bigyan ng puwang sa ating mga buhay. Kasi pag bigyan mo siya ng puwang, magtitik advantage siya sa atin. Pero, sa soul part natin yun, saka sa body part natin, kaya niyang kantiin. Pero yung spirit natin, never. Hindi niya makakantiin. Amen? Kaya ang ginawa ni David, pinugutan ng ulo si Goliath sa pamamagitan ng tabak na dala-dala ni Goliath. Ang yabang-yabang ni Goliath. Pero mo, 57 kilos yung baluti niya. Yung tatlong ano na lang yun, at yung tatlong baluti, yung pandigma niya lang na yun, 57 kilos yun. Di ba? Yabang-yabang niya dahil kompleto. Ang laking tao, kompleto ng baluti. Ang yabang-yabang, balot na balot. Samantala yung kalaban niya si David. Slingshot, pat-pat. Ano palagay mo sa akin, aso, na yung kakalabanin? Di ba? So, ganun po, pag kumilos ang Diyos, dahil si David po ay anointed ng Diyos. Inanoint na siya eh. Bago pa ang laban na to, siya na po ay nabuhusan na ng oil ni Samuel eh. Siya na yung kasunod na hari sa Israel. Siya na yung magiging kasunod na magiging hari. So, ang Diyos, nung binuhusan ng langis si David, ang Diyos ay kasama na palagi ni David. At si David kasi ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, pag tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, never kang pababayaan ng Diyos. Never kang ipapahamak ng Diyos, mga kapatid. Ano mang gawa ng kaaway, ano mang Goliath na mayroon tayo sa buhay, pag tayo ay na kay Kristo, walang magagawa ang kaaway, mga kapatid. Yung sandata ng kaaway, yun din yung papatay sa kanila. Hallelujah. Dahil kakampi natin ang Diyos. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Hallelujah. Yun yung kakampi natin. Sino makakalaban sa atin? Pero hindi po yun dapat ipagmamayabang natin, mga kapatid, para yung kung ano na lang gagawin natin. Bahala, magpakasasa tayo sa buhay. Total, sama natin ang Diyos kahit magpakasasa tayo sa kasalanan. Hindi po yun. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa hapon pong ito, we have to know who we are in Christ. Una, kung sino tayo, ano tayo kay Kristo. Pangalawa, kung ano ang magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Di ba? Ang Diyos mismo nagbigay ng victory kay David. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kapag manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanyang kalooban. At sinabi din po ng Philippians 4:13. I close with this. I can do all things through Christ who gives me strength.
Kaya natin gawin mga bagay-bagay, lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ano man pong mga hamon sa buhay natin, ano man yung uring gulayat sa buhay natin, problema man yan, karamdaman man yan mga kapatid. Sabi ng Isaiah 53 verse 5 na by His wounds we are healed. Basahin ko po mga kapatid ng sabi ng verse 5 ng chapter 3 at 53 ng Isaiah. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Kung ang higanti na yan ay sa higanti ng karamdaman, sinagot na yan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Yung mga kanyang mga bugbog at mga latay ay para yon sa ating mga kagalingan. Kung ang higanti ng buhay natin mga kapatid ay pinansyal, kawalan ng pinansyal, sabi ng 2 Corinthians 8:9, bagamat siya'y mayaman, siya'y naging mahirap upang sa kanyang kahirapan tayo'y magsiyaman. Doon din yan ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sinabi ni Jesus na it is finished. Tinapos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng pangangailangan natin, spiritual, physical, ginawa ni Kristo, tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang natin is maniwala at magtiwala kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, anumang gawa ng kaaway, anuman yung inuudyok niya sa atin, sa mga isipan natin, kailangan lang nating malaman kung sino tayo kay Kristo at anong magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah! Kaya tayo po magsitayo mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa hapon pong ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo, God. Salamat Panginoon sa napakinggan namin mga mensahe mo, Lord God, na may mga higanti sa buhay namin, Panginoon, na nais kami pabagsakin, palugmukin, Panginoon, upang mawala kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ito mong po'y gulayat na nagdudulot sa amin ng kahihiyan, takot, Panginoon, upang kami ay malugmok, O Diyos. Pero Lord, sa napag-aralan namin, Panginoon, hindi kami dapat matatakot. Bagkus, kailangan na malaman who we are in Christ and what we can do and know what we can do through Christ. Kaya Lord, salamat po Panginoon sa mga mensahe mo, O Diyos, sa hapon pong ito. Ito po'y aming sasabuhay, Panginoon. Ito po'y aming palaging isipin, Panginoon. Ilagay para mamakat sa aming mga isipan, Panginoon, at bumaba sa aming puso. At ito po'y aming may isa sa gawa, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God, na whatever, Lord God, na gawa ng kaaway para kami hadlangan sa pamilya namin, sa trabaho namin, sa negosyo namin, Panginoon. Lord, sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, Diyos, nalaman namin, Panginoon, na hindi kami dapat matakot. Dahil alam namin, Ikaw ang kasama namin. Na anumang gawa ng kaaway na nais kami pabagsakin, ay sila ay tinalo mo na, pinabagsak mo na, O Diyos. Hallelujah. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray.